Hi guys, so ayan, tatapos ko lang, nagbago lang ako ng bedsheet, and look at that. So meron lang akong dalawang klaseng bedsheet guys, so ganito lang din siya, pero iba lang yung color. So yung isa, ito yung dark gray, tsaka yung isa yung light gray or parang ash color. So ayan, and nagpalit na din ako ng ating bagong, ito kasi guys, yung bagong punda, ito, binigay sa akin to ng mother-in-law ko. Siya nagbigay nito. And then, matagal na daw to sa kanya. So, ito ngayon, ito yung ginagamit ko and iniingat-ingatan ko lang din siya guys. So, kakatapos ko lang din nilagay ko lahat ng mga dapat naming lalabahan. So, binilhan ako ni Habibi ng bagong uh, tawag nito, laundry basket. So, ayan, ito pakita ko sa inyo. Ganito daw yung laundry basket nila, simula nung bata pa sila. So, ayan, tingnan mo naman. Tadada! Ito yung maliit na laundry basket. So, gusto ko din siya guys kasi matagal itong masira. Tingnan niyo naman, ang ganda, 'di ba? So, siya, ayan, nandito yan. Kasi madalas guys, ang ginagawa ko, wala kasi akong laundry basket. So, yung mga ganito na lang nilalagyan ko. Ayan. Mahirap kasi guys, mahirap pa magbili-bili ng mga ibang gamit dahil nga hindi pa naman talaga kami nakatira sa bahay talaga namin. Ito lang naman ay nirerentahan pa lang namin, and para nag-iipon pa kami guys para makabili kami ng sarili naming bahay. So, this flat is maliit lang siya guys. Like kung napansin niyo, kung napanood niyo yung aking vlog last year nung bago kaming dumating dito. So, meron na yung sofa. Meron na siyang sofa. Ayan, meron na tong sofa. Tapos, meron na din siyang table. And, dalawang table, guys. Meron dalawang table. Yung isang table, parang glass siya. So, nilagyan ko ng TV. Yung TV binigay lang sa amin ng friend ko. Pero, hindi siya gumagana, guys. So, ewan ko, hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung anong gagawin dyan kasi para madidispose na lang din siya. Pero, gumagana pa naman siya guys. Pero, yun na nga. Siguro, bibili ako ng stick para lalagyan ko pang siya. Pwede siyang makabit for internet. Kasi pwede daw siya gamitin. And, yun. Nakabili din ako ng yung ating printer. So, first time ko bumili ng printer guys. Simula nung bata pa kami, wala talaga kaming printer. Ang hirap. Lagi akong nagpupuyat, pumupunta ako sa kapitbahay, nagpapaprint. Talagang kailangan, kasi nga 'di ba sa school, kailangan mo siyang kailangan mo pag may mga projects ka, kailangan magpapaprint ka, mga ganyan. So, yun. And then, ano ba? So, nakabili ako ng printer. And, ayan, meron akong printer. Hindi ko pa naayos kasi guys. Hindi pa ako tapos mag-ayos, sa totoo lang. Ayan, meron pa ako dyan. Ayan. Nag-upo lang muna ako kasi nakakapagod pa. Hiningal ako kasi feeling ko guys, talagang pag tumataba ka na, ang dali ka ng hingalin, 'di ba? So, ayan. Anyways, so habang nasa party kami, simpleng lang siya, simpleng tawag nito, simpleng handaan lang. Doon kami sa shop ng kaibigan namin. Tapos, nag-birthday kasi yung isa namin kaibigan. So, doon na lang namin sinurprise yung kaibigan namin. And, dahil doon din yung isa kong kaibigan na nagtatrabaho, doon din siya isa siya sa mga chef doon. And, yun, may mga lutong Pilipino doon. So, doon kami nagkain, nag-order kami ng mga cakes, like that. And then, yung mga friends, nandun din. So, yun.
And nagsidatingan sila, hindi namin alam kasi akala namin konti lang kami. So, yun. Good thing naman, talagang dumami din. Marami-rami din kami. And nakakain na kami mga siguro almost 9. Basta mga 8:30 to 9. Ganun. Kasi busy talaga. And dalawa lang sila. Yung isa chef. Tapos yung isa nagsuserve. And ang dami. Maraming tao, tas dalawa lang sila. Pero in fairness, kinaya nila kahit wala. So, wala silang ibang katulong. And ayun na nga, to make it short, nagstay ako doon hanggang anong oras ba ngayon. So, basta nagstay ako hanggang nag-closing sila para at the same time din tulungan din sila. And then, pero hinatid din ako ng kaibigan ko. So, ayun na nga, habang nag-uusap kami, habang naghihintay kami sa food namin, pinag-usapan talaga namin guys yung about kay former president, na yun na nga, yung pangyayari, tsaka yung sitwasyon niya, hindi pa din namin alam kung, hindi din ako nakakapag-check ngayon guys, kung ano na yung mga bagong news or bagong balita. Pero nakakalungkot kasi nga, alam mo yon, yung ramdam mo yung tao, sobrang, yung dalamhati ng mga tao talagang, yung, alam mo yun, parang kang nawalan ng tatay. Ako nawalan ako ng tatay guys, nawalan ako ng papa, sobrang nakakalungkot, parang hindi ko maisip na wala yung papa ko. Pero yung parang ganun yung feeling. And halos kami lahat nandun, mga bagong kilala ko, talagang Duterte talaga sila. So, hindi lang sa Pilipinas guys, kahit buong mundo, ang daming mga Duterte talaga. So, kahit hindi mga Pilipino, talagang Duterte din sila. So, yun lang. And, so, di ba nakakalungkot guys. So, I hope na maging okay lang si Tatay Digong. And let's pray guys na maging okay lang siya, maging healthy lang siya doon. Hindi naman siya pabayaan. And sana maging fair talaga yung magiging latest niya o yung result. And makauwi na siya sa Pilipinas. So, yun lang ang pinagdadasal nating lahat. And yep, so again, wala, tuloy-tuloy na tayo. And mag-ano na muna ako guys. Tatapusin ko yung aking paglilinis and mag-good night na ako. So, again, thank you guys. Love, love. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe.